kwento, karanasan. Magandang araw, Sir Joko, at sa mga sumusuporta sa kwentong katatakutan. Ako nga pala si Erwin, 35 years old. Isa akong regular na security guard sa isang establishment sa Pasig. 4 na gwardiya kaming magkakasama doon. Si Berto na pang-umaga ang pasok na gagaya ko, at si Marlon at Dante naman sa gabi. Dahil sa tagal naming namamasukan, Sir Joko, ay sa amin na halos ipinagkatiwala ang pagbabantay sa gabi. Hindi naman nakakaboring mag-duty, Sir Joko, dahil sa kapartner kong si Berto. Napakamasayahin at napakapalabiro nitong tao. Halos hindi na nga namin namamalayan na uwian na pala. Sa madaling kwento ay naging matalik kong kaibigan si Berto, Sir Joko. Kasangga kung saan man at kumpare dahil inaanak niya ang bunso ko. Duty na namin noon at mag-aalas 10 na ng gabi nang para bang nanibago ako. Sapagkat ito ang unang pangyayari na na-late si Berto at hindi man lang nag-text sa akin. Inisip ko na lamang na baka napasarap ang tulog nito at hindi na namalaya ng oras. Saktong alas 10 na ng gabi nang magulat ako dahil nasa harapan ko na si Berto. Nagulat ako at napamura pa nga ako, Sir Joko. At sinabi ko sa kanyang, "Wag mo naman akong ginugulat ng ganyan, pare. Alam mo namang matatakotin ako." Ngumiti na lang si Berto sa akin, Sir Joko, at humingi ng pasensya. Nginitian ko na rin din ito at pinaupo ko muna. Sabay sabi ko sa kanya na ako na muna ang iikot, tsaka mamaya ay siya naman. Nagulat ako dahil hindi man lang ito umimik sa akin. Bagkos ay tumingin sa akin at tumango na lamang ito. Napansin ko, Sir Joko, ang tila sobrang kalungkutan sa mga mata ni Berto nung gabing yon. Pero hindi ko naman masyado itong binigyan ng pansin at dumiretso na lamang ako sa pag-iikot. Inisip ko na baka may pinagdadaanan lamang ito sa kanyang pamilya, kung kaya ganun na lamang ito. At sinabi ko sa sarili ko na tatanungin ko na lamang siya pagkatapos kong mag-ikot o mag-roving. At natapos na nga ang aking pag-iikot at pabalik na ako sa loob, ay bigla ko na lamang napansin, malayo pa lamang, ay nangunot na ang aking noo at napatanong sa sarili kung nasaan si paring Berto dahil wala na ito doon sa inupuan niya kanina. Nagpalinga-linga muna ako, Sir Joko, at tiningnan ang bawat kanto ng establishmento. Subalit hindi ko pa rin makita ang kumpare ko. Umupo muna ako saglit at maya-maya ay merong umihip ng malamig na hangin mula sa aking likuran. Bigla akong nilamig at nakaramdam ako ng takot nung gabing yon. Ilang minuto na ang nakakaraan at hindi pa rin bumabalik si Berto, ay nagdesisyon akong tawagan na lamang ang kanyang cellphone. Pagkasagot pa lamang ng kanyang telepono, ay nagsalita na agad ako na kung nasaan siya at bakit siya umalis na hindi man lang nagpaalam. Sunod-sunod ang aking tanong, subalit agad akong natigilan nang isang pamilyar na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Ang boses na yon, Sir Joko, ay ang asawa ni Berto. Sabay sinabi niya sa akin na biglang nagpatigil sa akin. Wala na daw si Berto, ang kumpare ko. Hindi ako agad naniwala dahil iniisip ko na baka pinagtitripan lang ako o pinaprank lang ako ng asawa ni Berto. Ngunit nang ipinaliwanag niya, ay saka lang ako naniwala. Kanina daw habang naliligo si Berto para pumasok sa trabaho, ay inatake ito at nadula sa banyo. Tumama ang ulo nito sa sahig dahilan ng kanyang pagkamatay. Bumalot ang kilabot sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag
dahil kanina lamang ay dumating ito sa oras ng kanyang duty at humingi pa nga sa akin ng pasensya dahil na-late siya. Hindi ko rin lubos maisip na nakausap ko pa ang aking kumpare. Pagkababa ng telepono ng asawa ng kumpare ko, ay bigla na lamang lumamig ang paligid ko. Magkahalo ang takot at lungkot na nararamdaman ko nung gabing yon. Naluha na lamang ako nang tila may yumakap na malamig na hangin mula sa aking likuran. Wala na akong nagawa nung gabing yon, Sir Joko, kundi umiyak at ipagdasal ang kaluluwa ng aking kaibigan at kumparing si Berto.